ang purpose talaga kay Inday, para impeach siya. Eh di ba sabi Mm. nga ni Inday, kinikasing siya, sinerveillance siya, tinanggalan nga siya ng mga, yung mga security niya na pinagkakatiwalaan niya. Kaya we have Mm. to protect Inday Sara. Ipapagurgur ni Lisa yan. Ipapagurgur ni Bangag yan at ni Martin Romualdez Tambaloslos. Kasi ang next in line is Inday Sara. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, i-shoutout ho muna natin itong si General Macanas. Welcome back, sir. Ha? Balik vlogging na ho ang ating The Vlogging General. Dito ho sa video na to mga kababayan, pag-uusapan ho natin yung survey na yan na kung saan linampaso ho nitong si Vice President Sara Duterte, itong si Tambaloslos at itong si Marcos Jr. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung joint button sa baba. At sa mga nagtatanong, ito lang ho yung channel natin, itong PH Update. No? Ito lang. Marami ho kasi nagtatag sa atin doon sa Reaction TV. Hindi ho tayo 'yon 'no, hindi ho tayo. Ito lang ho ang, ginagawan natin ng reaction video ngayong mga panahon na 'to. Ayun na nga pero suporta lang mga kababayan, suportahan ho natin lahat ng, nagpapahayag ng katotohanan ngayong mga panahon na 'to. Wala ho tayong sisinuhin 'no, basta nagpapahayag yan ng katotohanan at merong mga punto de vista, suportahan ho natin. Ayun na nga mga kababayan, meron ho kasing nagrereklamo, sinasabing gano'n na itong si, Atrasabante, leader din daw ng isang kongregasyon. Kung ayaw daw nating gawin kay Pastor Apollo Kibuloy yung mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon doon sa Mama, ba't daw natin binabatikos itong si, Atrasabante. Ayusin ho muna natin, ilatag ho natin ng maayos. Si Pastor Apollo Kibuloy ho, hindi ho siya naglalabas ng dila niya, okey? Malinaw ho yun. Yun ho ang pinakauna diyan, hindi ho siya nagtatanggal ng damit sa publiko. Oo, meron siyang helicopter, meron ho siyang, eroplano, pero hindi ho niya ginagawa yung mga ganyang klaseng bagay. At hindi ho isang politiko itong si Pastor Apollo Kibuloy para ikumpara dito sa mga bumibili ng Cadillac, bumibili ng Rolex, ibang usapan ho yun. Parehas ang pagkaparehas lang ho nila, parehas ho silang leader ng magkaibang kongregasyon pero hindi ho ganito kaepal yang Pastor Apollo Kibuloy. At isa pa, hindi pa ho natin nakita sa publiko na naglabas ng bang-bang yaang si Pastor Apollo Kibuloy, okey? Yung ilnabas yang ganito, wala pa ho tayong nakitang larawan na ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya para dun sa mga nagsasabi, kung ayaw niyong gawin kay Pastor Apollo Kibuloy, huwag niyong gawin kay Atrasabante. Teka lang ho, magkaiba ho ito. Government official ho yan na kung saan sobra sa pag-eepal at kung ano-anong pinagagawa sa social media at wala na sa hulog ang mga sinasabi sa House of Representatives. At ito naman nung si Pastor Apollo Kibuloy, talagang leader lang ho ng isang kongregasyon diyan sa Davao City. Malinaw ho 'yun. Itong mama na 'to pulitiko na nakalabas ang dila, si Pastor Apollo Kibuloy naman ho, isa lang ho talaga siyang leader ng isang, napakalaking kongregasyon sa buong mundo, worldwide ho yung, KOJC. Eto naman ho, hindi ho natin malaman kung paano naging bishop itong mama na 'to. Saan ho kayo nakakita ng bishop na merong hawak-hawak na armas na nakaganito? Yun lang ho mga kababayan na gusto ko lang sagutin yoong, ah, punto nung isa nating, kasama dito sa PH Update. Malamang sa malamang hindi nga subscriber yun. Baka naligaw lang dito yun 'no. Magkaiba ho, 'wag ho natin ikumpara si Pastor Kibuloy dito sa, 'di ko alam, self-proclaim, di umanong, bishop. Wala ho tayong nakitang bishop na ganyan umasta sa social media at wala ho tayong nakitang bishop na ganyang ka-arugante, sa kanyang trabaho. Marinig niyo pa ho yung mga sinasabi niyan dun sa kongregasyon niya, lalo ho kayong bibilib diyan sa mama na yan. At diyaan sa pagsilip ng ating mga kababayan dito sa mama na 'to, itong si Benny Abante, binlock na ho niya, linak na ho niya ang kanyang profile sa FB. Ang problema kasi sir, hindi mo na makaya. Oo nga, marami kang pera, pero galit naman ang sambayan ng Pilipino sa'yo, wala ring kuwenta. Rekta na ho tayo mga kababayan dito kay, General Macanas. Palakpakan ho muna natin, sir. Long time no see, ha. Ilang buwan din ho kayong nawala, pero masaya tayong makita muli itong si General Macanas 'no. Tagal na rin ho natin sinusubaybayan yang si General Macanas.
Suportahan ho natin no, sa pagbabalik nito si General Macanas no sa vlogging niya. Ito, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si General. General's viewpoint. Okay. So, compare natin March survey to June survey. So, unahin natin si PBBM. Bumaba yung rating niya eh. 57% siya nung March. Ngayon, 52 na lang. Nag-decrease ng 5%. So, pababa ng pababa. 2 years ago, pag upo nila ni VP Sara, napakataas ang kanilang approval ratings. Although mas mataas si VP Sara, naka 80% something, si BBM 70 plus. So, mataas yun. Nagsimula sila sa napakagandang approval rating kasi marami ang naniwala na yung tandem nilang dalawa, ito yung bayan babangon muli. Kaya, isa ako, maraming mga Pilipino na umasa ng Administrasyong Marcos Jr. ang hinihintay na pag-asa ng mamamayang Pilipino. Kaya lang, sayang, after 2 years, ito na. Nagkawatak na ang unit team, umalis na sa gabinete ang VP Sara. Ang dahilan, nagsalita na ang VP Sara dahil sa budget. Ginigipit Correct. ng Kongreso ang budget ng Itong si General Macanas, simple lang po siya, no? Kahit di ho siya gumagawa ng vlog niya, updated ho siya sa mga nangyayari sa Pilipinas. No, nasa Pilipinas na ho ba itong si General Macanas? Alam ko kasi nasa ibang bansa siya nung mga nakaraang vlog na pinapanood natin siya. Pero sa tingin natin, nasa Pilipinas na siya. Hindi maisagawa ng DepEd ang kanilang gustong gawin, lalo na sa pagpatay ng mga classrooms at iba pa dahil dinadagdagan ng Kongreso ang budget ng DepEd na hindi naman kontrolado ng DepEd yung mga pondo na yun. Kaya, Correct. yun, Tama. very clear na dahilan bakit nag-resign si VP Sara as DepEd Secretary. Correct. So, ngayon, ano ba ang resulta pag alis niya? Nagustuhan ba ng taong bayan? Ito na, tumaas. 67% ang kanyang approval rating noong March. Ngayon, tumaas 69%. Ibig sabihin, na-appreciate ng mga tao ang performance ni VP Inday Sara. Correct. Lalo na ngayon, itong budget hearing, di ba, binawasan na yung budget ng OVP. Hindi, nakikita natin dito na kahit anong paninira ang ginagawa. Kasi yung ginagawa kong paninira, target ho talaga noon, talagang sa mga susunod na maglalabasang survey, talagang mag-i-snowball ang galit ng sambayan ng Pilipino dito kay Vice President Sara Duterte, which is hindi ho nila nakikita yung resultang gusto nilang makita. Every time ho kasi na binubuka nila ang mga bibig nila dyan sa House of Representatives, basa na ho ng sambayan ng Pilipino kung anong plano nitong mga tambaluslos na to. Yun ang totoo doon. Gusto ho nilang inuumpisahan ho nila doon sa confidential fund din. Yung sambayan ng Pilipino magkakaroon ng snowball effect na kung saan talagang lalaki ang issue hanggang hindi na malaman ng buong sambayanan kung bakit sila galit dito sa Ali. Ganun ang gusto nilang mangyari. Lalo na itong mama na to nakalabas ang dila. Naku, yun ho talaga ang target niya, si Atras Abante. Ng more than 60%. Yung requested budget is 2 billion. Ang inapprove ng Kamara is na nasa 700 million na lang. Lahat ng mga social services ng Office of the Vice President, tinanggal lahat. For the first time. Yung mga dating ginagawa ni Vice President Leni Robredo, yung angat buhay niya, yung tumutulong
Ginagawa rin ni VP Sara. Ngayon, tinanggalan nila ng budget. Ang naiwan na lang, yung mga pangsweldo na lang ng mga staff, at iba pa. Sabi ni VP Sara, I can Okay live, lang. I can serve as Mm. Vice President with zero budget. Hindi niya ina-after yun. Bahala na ang Kongreso, bahala kayo. Okay. Pero base sa nakita nating husay nitong alin na 'to, kaya ho niya talagang panindigan kahit tanggalan ng budget ang OVP. Sa totoo lang kahit na alam ko mahihirapan ho talaga ang OVP kung sakaling tanggalan siya ng, tanggalin yung ano niya, yung pondo niya. Kaso ano ho, gagana yun sa advantage ng Office of the Vice President. Oo, mahihirapan sila pero patunay lang ho nun, magiging sampal ho yun sa pagmumukha nitong mga congressman na 'to na bilyon-bilyon ang kanilang, budget, na itong ating, Vice President Sara Duterte, kahit tinanggalan ng budget nakapag-perform pa rin ho siya, nakapaghatid pa rin ho siya ng serbisyo. Kaso yun nga lang, sobrang hirap nun na hindi ho natin malaman kung paano gagawin yun ni Vice President Sara Duterte. Pero kung magkataon, sa tingin ko sa galing ni VP Sara kaya niya hong gawin yun. Tsaka kung, magtulong-tulong ang mga taga-suporta niya, tayong mga taga-suporta niya, magtutulong-tulong sa 'di ho natin malaman kung paano kaparaanan pero kakayanin ho yun, 'no? Kaso binigyan pa siya parang, Consuelo Duyobo ang binigay sa kanya na 733 million. Anyway, so balik tayo kay PBBM, bumaba ang kanyang rating. Bakit? Yun. Oh, Yun, ano sa tingin nyo? Bakit pababa ng pababa? Nagsimula siya sa mga matandaan ako, 79% yung Correct. approval rating niya nung nagsimula eh. Ngayon, 52 na lang, pababa ng pababa. Okay. Pero yung 52 na yan, Sir General, tumaas pa daw ho yan eh. Sa lagay na yan, tumaas daw ho yan. Oh. Pero ang atin naman ho dito, marami ho kasing nangyari sa mga nakalipas na buwan na eye-opener sa ating mga kababayan. Namulat ang mata ng marami sa ating mga kababayan kung paano linuloko ng presidente na 'to ang sambayan ng Pilipino. Ah, sa ano daw sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pero sa mismong birthday niya, gumagastos ho siya ng 106 million para sa concert ng Duran Duran. Dinonate, dinonate, hindi ho nila dineklara kaya hindi ho natin malaman. So, magre-rely lang ho tayo doon sa kumbaga magkano ang arkila diyan sa banda na 'yan. Pati doon sa venue at kung ano pa man ang kinain nila diyan. Mababa ang 106 million na isang gabi. Kung sinasabi nila dinonate daw 'yan at surprise party pero merong imbitasyon ng Malacanang pero medyo malabo ho ata yun. Ito, distrust. Malaking bagay ito. Noong March, 15% sa mga respondents, wala silang tiwala. Ngayon, tumaas ng 6%, 21% na ang distrust rating ng Pangulong Marcos Jr. Normal. So, dito naman tayo kay Speaker Martin Romualdez. Ba't nga pagka pinapanood ko tong si General Macanas, parang bumabait ho tayo. Bumabait ho tayo pero pagka itong si Madam Pamela pinapanood natin, medyo mainit yung ano natin, yung dating natin. Siya ang Yes, sir. Attack. Trusted o pinakamababa ang approval rating with only 35%. And then yung distrust rating niya mataas, Marami ho talaga. 3%. So, anong ibig sabihin nito? Siguro, magdagdag pa ng ayuda. Nakakatawa yung ayuda, no? Ano bang bagyo yung dumaan? Enteng ba yun? Enteng, correct. Nabaha ang Metro Manila. Kaya lang, walang ayuda. Saan sila nagbigay ng ayuda? Doon sa Davao. Kasi kasagsagan ng kontrobersya noon yung KOJC na drama, yung pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. At yun, ayuda. Tapos ang mga tao sa Davao may umamin, tinanggap nila yung ayuda kasi libre na eh.
Kaya lang, sabi ng mga tumanggap ng ayuda, Duterte pa rin kami. Kahit ang dami pang ibigay na ayuda ng administrasyong ito, lalo na si Speaker Martin Romualdez dahil siya yung nangunguna sa pagbibigay ng ayuda eh. Correct. But kahit buhusan nyo pa kami ng ayuda araw-araw, Duterte pa rin kami. Okay? So, good luck. Pagdating naman ho doon, hindi naman ho natin masisi yung mga kababayan natin taga Davao kasi nakita ho nila yung tunay na serbisyo dito sa mga Duterte na to. Kaya talagang mahal na mahal ho nila mga Duterte. Kahit na sa tingin ko ipaputol pa nitong si Benny Abante dila niya at i-donate niya dyan sa Davao City. Hindi pa rin ho susuportahan ng mga taga Davao itong mga Marcos na to, no? Kasi ano ho, ang tingin ho ng mga taga, ito, i-generalize na ho natin. Alam natin marami rin hong mga bayaran na Ensaymada Talyanista dyan sa parte ng Mindanao na yan. Siyempre marami ho nangangailangan, walang trabaho ngayong mga panahon na to. Kaya kung meron man ho silang bayaran, naiintindihan ho natin yung mga kababayan natin na yan na nagpapagamit sa administrasyon. Gumawa ho sila ng senaryo na kung saan walang trabaho tapos mamimigay sila ng ayuda at mag-hire sila ng tropa. Ibang klase ho talaga tong administrasyon na to. Di rin naman ho natin masisi pero kahit anong gawin na pagpapapogi ng administrasyon na to, hindi ho yan kakagatin ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Po sa ating VP Inday Sara, sana pagdating sa Senado, balik tayo sa kanyang budget. Mayroong press release ang OBP yung natulungan nilang mga indigents, abot ng 2 million, more than 2 million Filipinos ang natulungan ng Office of the Vice President mula nung umupo siya gamit yung pondo, yung social services na component ng pondo ng OBP, yung burial assistance, medical assistance, yun, yung pamimigay ng relief goods kung may sakuna. Ito, mapansin nyo, no? Kung may nangyaring sakuna, sunog man, bagyo man, baha man, ang pinakaunang opisina na nagre-respond, Office OVP. of the Vice President. Correct. Kaya nakakatuwa. At tapos, ganyan, babawasan pa nila ng budget. Bahala sila sa tambayan. Kaya si VP Sara, sabi niya, I submit to the Congress. You approve or disapprove my budget, bahala na kayo. I will not defend. Basta yan lang ang request ko. Shiminet. Ayun na nga mga kababayan, yun nga ho yun, no? Dito na ho natatapusin ng banat na yan, itong si General Macanas. Palakapakan pa ho natin ng isang beses, no? Matagal ho natin na hindi nakikita itong si General. Ito ho kayo sa ano niya, support ho natin, General Macanas, General Macanas. General's Viewpoint. Dako naman ho tayo dito kay Binibining Maharlika ngayon. Ako, ba't walang sounds tong Mga sumabas? matataas na general, ginagago na kayo. Ayan na. Ha, Yan na nga ba nagpapaniwala sinasabi kayo kay natin? Bangag Junior. Isang adik na Iinit na naman sinahakot na ang tambutso pera natin ito. ninyo. Ha? Lumulubog na kayo sa kahirapan, sa krimen. Kaya yung nakita nyo pag-attend ni Inday ng hearing dyan kahapon, nakita nyo kung gaano siya nanindigan, kung gaano siya katapang. Correct. Okay? Dahil ang purpose talaga kay Inday para impeach siya. Di ba sabi nga ni Inday, kinikasing siya, sinurveillance siya, tinanggalan nga siya ng yung mga security niya na pinagkakatiwalaan niya. Kaya we have to protect Inday Sara. Ipapagurgur ni Lisa yan. Ipapagurgur ni Bangag yan at ni Martin Romualdez Tambaloslos. Kasi ang next in line is Inday Sara. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan para hindi sila makapagbayad sa kanilang mga kasalanan. Because the moment, believe me, the moment na matanggal ang buwaka ng Inang Bangag at mag-take over whether si Inday o whoever, let's say military junta, you'll never know. Hindi natin alam ang kapalaran ng Pilipinas.
But Nako. again, nasa mga kamay nyo ang kapalaran. Let's say si Mm. Inday, pananagutin natin yung mga hinayupak na yan. Pagbabayarin natin si Lisa at lahat ng mga bagman niya at lahat ng mga accomplices niya, okay? Para sa kanilang pagnanakaw, panggugurgur sa walang kalaban-laban, pagsasabotahe sa ating ekonomiya, pakikipag-traidor sa ibang mga lahi o sa mga banyaga, ang pakikipagsabuatan, pagbabayarin natin sila lahat. You, men and women in uniform. Diba? Mga uniform personnel. Nakakahiya naman kayo sa mga pamilya ninyo. Sa inyong mga anak, kung pababayaan nyo na lang, naharap-harapan kayong binababoy ng jutang ginemes na gobyernong ito. Okay? Nasa small boat. Nasa malaking boat ako palangga. Malaki tong boat. Ayan malaki. But anyway, sige, magtutok na tayo sa Nagkukurso malaking boat. ngayon itong si Binibining 4,000 Maharlika. yata ang capacity nito or 6,000. Grabe, Okay. laki. Ano daw? Sabi ni Elizabeth Chanel sila sa kay Tuloy. Lisa Tanas. Sukang-suka na sila sa mga kongresista. Di ba? Sigurado ho tayo, nakabantay lang ho ang ating AFP, yung mga kasundaluhan natin sa mga nangyayari na to. Habang sila, hindi ho sila magkamayaw kung paano poprotektahan ang ating kasaringlan. Etong pamilya naman ho na to, wala akong ginagawa kundi pumarte ng pumarte. Kaya kung titignan ninyo ang mga galawan ngayon ng ibang mga kongresista, babaliktad yan. Sooner or later, babaliktad na Correct. sila kasi alam Totoo nila, yun. lulubog na ang Correct. bangkang papel. Totoo ho yun. Real talk, totoo ho yan. Yang si Abante, babaliktad yan. Lahat ho yan babaliktad. Merong magiging neutral, merong mananahimik, merong aalis, merong magtatago. Marami ho nga dyan, babaliktad sa mga maiingay na yan. No? Dyan sa House of Representatives. Pagka si VP Sara na nakaupo, lahat ho, walang ibang magaling kung hindi itong si VP Sara. Pakinggan nyo mga kababayan. Kaya dapat talaga kung sakaling itong si VP Sara, maupo, RevGov. Palitan na ho natin itong bulok na sistema na to. Kahit sino maupo itong mga congressman na to, kung kanino sila makakahutot, yun ho ang tatabihan nila, yun ho ang sasambahin nila. Kung sino ang kanilang speaker, pagka yung speaker at yung presidente magpinsan, lahat ho ng kabalbalan, muli na naman ho nating masasaksihan yan. Ang bangkang polboron ni Bangag Jr. At I hope, sabi ko nga, kung sino man ang mamuno, doon, mga kababae, kung sino naman ang maging next, talagang pagbayaran. Alam the problem with sa ating bansa, mga kapalangga. Dapat talaga magkaroon ng matinong leader. Dapat talaga wala nang boboto sa mga hayop na to, mga artistang walang alam. Wala na talagang boboto. But again, may problema tayo sa Smartmatic. But now, our problem is to gurgor the Bangag administration by speaking up. Yun muna ang ating gawing solusyon. And we are looking forward na kung sino man ang maging next na president, and syempre si Inday ang next in line, talagang gagawin niya yung tama. Mayroon naman paraan yan eh. Actually, may nakausap tayong isang babaeng palanggang magaling, di ba? Na biyasa din sa usaping politika. Kasi tinanong ko sa kanya, sabi ko, ma'am, kahapon nag-usap kami. Sabi ko, ano bang possible na pwedeng gawin dito sa mga mapapagbayad ba ng taong bayan ito mga ginawa ni Marcos Bangag Jr., ni Lisa Tanas at lahat ng kasabwat nila? Meron naman daw yan na pwedeng gawin base sa constitution natin ng Pilipinas. I cannot discuss kasi hindi ko naman alam, lawyer yung nagsabi sa atin. But ganun pa man, I can't wait. Even, pinag-uusapan namin dito sa barko, breakfast, dinner, lunch, dinner, even sa party, even sa mga islands na pinupuntahan namin, hindi po nawawala yung kasama ko si Atty. Glenn Chong at iba ko mga kaibigan na although yung iba hindi naman sila politika, yung mga girl lalo, like yung si Atty. Glenn, yung isa kong kaibigan, talagang more on politics pinag-uusapan namin. Yung iba kong mga kasamang mga birthday girls, hindi naman sila talaga politika, emote lang sila. Pero nandoon po sa puso namin ni Atty. Glenn Chong ang aming
nais o ang aming mga pwedeng magawa o makatulong para mapanagot itong bangag na Hmm. Marcos Jr. na ito. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto niyong panoorin ang buong video na yan ni Binibining Maharlika, punta ho kayo diyan sa kanyang Boljak TV, no. Sa mga kababayan natin meron hong time lahat ng bagay, no. Merong oras ang lahat ng bagay. Ngayong mga panahon na to oras ho para sa panggigipit nitong administrasyon na to, oras ho para sa paghari-harian ng mga kagaya nitong si Atrasabante diyan sa House of Representatives. Pero darating din ho yung oras na sila naman ang hahabulin. Hindi para gumanti, para mapakita lang dito sa mga walang yang 'to, mali ang ginawa nila sa mga nakalipas na panahon. Kung ngayong mga panahon na 'to, hinahabol ho nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kesyo AJK daw, kesyo Pogo daw, connected daw, yung ano daw, payola, yung quota system, napakarami ho nilang issue kay Tatay Digong. Darating ang oras na ultimo, yang mga padila-dila mo na yan, Atrasabante, sisingilin namin yan sa'yo. Yang pahawak-hawak mo na yan ng armas, sisingilin namin yan sa'yo. Ha? So Lois, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Kung di nyo pa napanood tong video na to, i-click nyo lang. Halin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.